Amen. So purihin po ang Panginoon at magandang gabi muli sa inyong lahat. At tayo pa rin po ay nasa patuloy po na pag-aaral ng mga parables ng ating Panginoon. At sa gabing ito ay isang mahalagang parable muli ang atin pong tatalakayin. I-ready ko lang po yung akin pong slides. So ngayon, yung atin pong pag-uusapan ay about the parable of the Good Samaritan. Kaya lang medyo may kahabaan lang po, kaya ang naisipan kong i-divide po siya into two parts. Kasi meron pong ni-raise itong lawyer na kausap niya, isang master of the law, na ni-raise na dalawang important questions na magandang talakayin at bigyan ng pansin. Okay, so yung unang issue na ni-raise niya, papaano daw natin makakamtan yung buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin ng tanong niya, what is the basis for obtaining eternal life? And then, pangalawa, yung isa sa mga crucial question niya, yung who is my neighbor? Na siyang tatalakayin natin next week. Okay, for now, punta po tayo doon sa may unang tanong, no? Sa may makikita po natin ito sa aklat ng Luke, verse 25 to verse 26. Ito po yung tanong ng lawyer. And a lawyer stood up and put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? A very important question. Ngayon, sino tong lawyer na to? So, ito pong lawyer na to, hindi po siya yung katulad ng lawyer natin ngayon na sila po yung mga religious lawyer, no? Sila yung mga kinikilala ng unang panahon ng mga uh, scholars or yung tinatawag nating mga masters of the law. Probably sila ay kabilang sa either sa grupo ng Pharisee, Sadducee, or mga scribes, no? At ito ay nagpakadalubhasa talaga. Magagaling itong mga taong ito. So, isa sa kanila ay humarap sa Panginoon. At ang purpose niya ay hindi para magtanong ng isang sincere question, but to put Jesus Christ into test, to trap Him na tungkol sa tanong na ito. Ngayon, kailangan maintindihan natin na bakit ito yung mga issue na nire-raise noon. Sa atin ngayon, wala na tayong gaanong problema when it comes to eternal life eh. Pero sa Old Testament people, wala kasing direct na reference doon sa Old Testament scriptures na tumatalakay about eternal life. Unlike sa atin sa New Testament, talagang very obvious na ang daming mga statement about ng ating Panginoong Yesus, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ganun ang case ng Old Testament. So itong mga lawyer na ito ay talagang sinasaliksik nilang scriptures. Alam nila na meron iyon. Kaya lang hindi lang ito malinaw sa kanila, kaya ito ay point ng discussion, especially among the Jewish scholars. So maraming mga hints sa Old Testament at meron sa Isaiah, sa Job at marami pang mga scriptures. Sa Daniel, so pero siya parang mga hint lang pero walang direct na reference. Pero sa atin sa New Testament, alam naman natin yung mga turo ng Panginoong Yesus about eternal life. For example, yung popular na John 3:16. Sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have eternal life. So, ang eternal life can only be realized through faith in Christ Jesus. So, itong lawyer na to, he was totally clueless na yung kaharap niya mismo ay source ng eternal life. Hindi niya alam yung taong inilalagay niya under test ay siya mismo yung pinaka-source ng buhay.
Wala siya, totally clueless siya. Kasi ganun kasi ang ano no, ang spirit ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, they don't believe in Jesus Christ. Ang tingin nila sa kanya actually impostor. Kaya nagsesend sila ng mga delegates para i-test, no? I-trap siya, mahuli na siya ay isang impostor. So ngayon, naalala niyo yung sinabi ng Panginoong Yesus sa may John chapter 14, verse 6, na sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father but through me. So mabigat yun, ano? Yung claim na yon, yung exclusive claim ni Christ. At na siya lang ang tanging daan, walang ibang, there's no other way. And there's no other truth. Ang truth ay persona. Hindi lamang po siya isang idea, but the person of Christ himself is the truth. And then siya yung buhay. Kaya lang sa atin ngayon kasi ibinigay na sa atin ng Holy Spirit, kaya madali natin ito nang naiintindihan kasi merong internal testimony ng Holy Spirit sa atin. Pero hindi ganon ang case ng mga Pharisees during those times. Okay, so of course, si Jesus Christ, knowing that He is the very life itself, so alam niya yung reality. So sa halip na yung lawyer ang nagtetest sa kanya, si Jesus Christ pa ngayon intern yung nilagay siya ngayon sa isang test, no? Siya yung bumaliktad yung sitwasyon. So at ito yung tanong ng Panginoong Hesus sa kanya, intern doon sa kanyang query, at lalong napalabas na wala siyang kaalam-alam. Sabi ng Panginoon sa kanya in verse 26, what is written in the law? How does it read to you? Okay, so ibinalik siya doon sa law. Okay, at yung sagot ng lawyer is, syempre, lawyer siya eh. Alam niya kung ano yung saan pupulutin yung sagot. Kasi bilang isang master of the law, master din nila ang law. Ang problem lang sa kanila, they were blinded sa reality because they reject Jesus Christ. Okay? So that's the problem. Tama yung mga tanong niya, tama yung person na tinanungan niya, at tama rin naman yung sagot niya. At ito yung sagot niya. So he answered, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and your neighbor as yourself. So ni-recite niya, no? Kasi talagang alam niya master of the law nga eh. So talagang pinili niya yung scriptures na isasagot niya, na ito yung sagot niya paanong makakakuha ng paano natin ma-obtain ang eternal life, no? Sabi niya, so in other words, keep the law. Okay, so ang ganda ng sagot niya. Kaya lang kasi you have to understand yung ang Pharisees, bagamat tama yung sagot niya, but the problem with the Pharisees ay meron silang false assumption sa sarili nila na they perfectly kept the law of God. Ang akala talaga kasi nila yung buong akala nila, ang taas kasi ng tingin nila sa sarili nila, that they were keepers of the law. Pero hindi nila alam, failure sila right from the very beginning. Okay? Bulag sila doon. Kaya nga, talagang ang daming encounter nila kay Jesus Christ at sila ay nirebuke ng Panginoong Jesus to the face. Ngayon, tatandaan natin ang mga Pharisees ay sila yung mga, naggawa kasi sila ng tinatawag na merit-based system of salvation, na akala nila yung good works, yung pag-keep nila ng commandments, ng mga statutes o yung mga meticulous na requirement ng mga sacrificial law
Akala nila na iyon ay merong nakakapagbigay sa kanila ng goodness at iyon yung pinanghawakan nila na na sila ay good. Actually, that's the problem, ano? Kaya nga ang tawag sa mga taong ito ay self-righteous. Yung kanilang good works, yung kanilang obedience, ang feeling nila, yun na yung kanilang merit in order for them to enter into the kingdom of God. Pero ano ba yung sinasabi ng Bible? Ang sabi ng Isaiah chapter 64, verse 6, ito ay talagang ipinakita ni Isaiah yung worthlessness ng human effort o ng tinatawag na yung righteousness ng tao. Sinabi ni Isaiah sa 64, verse 6, "For all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like filthy garment, and all of us wither like a leaf, and our iniquities like the wind that take us away." Ibig sabihin, tayo, yung ating, kung ang pagbabasihan mo ay yung, yung good deeds mo, sa pag-aakalang ikaw ay itinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa iyong mga pagtupad sa kalooban ng Panginoon, ay isang malaking pagkakamali. Kasi sa lahat ng pagsusumikap natin, dahil tayo ay bumagsak sa kasalanan, na sa foreign state yung ating pong kalalagayan, ang ating mga laman, ang ating pagkatao is prone to death, to sin. Kasi lahat ng ating mga virtues, lahat ng ating knowledge sa kung ano yung tama ay tainted by sin, infected by sin. Yung ating knowledge about love, about truth, about goodness, lahat ng iyon, ganon tayo dinamage ng kasalanan. Kaya that's why ganito yung pagkaka-reveal ng katotohanan tungkol sa lahat ng effort natin na good deeds. Lahat ng ating good deeds ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Ngayon, tama yung sagot niya ng lawyer na ito na you shall love the Lord your God and you shall love your neighbor as yourself. Tama yon. Because that is the very intent of the law. Iyan talaga ang requirement ng Panginoon at yan yung dinidemand ng Diyos sa kanyang mga subjects. Okay? Ang ibig sabihin niyan, the law demands what? Perfect obedience. A wholehearted loyalty. It demands an undivided heart. Yan ang law. Kaya lang, but the problem, the question is this: who among us perfectly keep the requirement of the holy law of God? Tama yun eh. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaloob, buong lakas. Pero sino nakaibig sa Panginoon ng buong puso perfectly? Wala. Only Christ. Si Christ lang ang perfectly na nakatupad niyan. Okay? Sino sa atin ang nakaibig sa kanyang kapwa perfectly? Sino? Wala. Lahat tayo failure. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, magandang sagot mo. You answered correctly. Do this and you will live. Alam nyo ba sa tanong na yan? Sa tanong na yan ay na-expose yung real condition ng lawyer. Nakita niya. Tapos siya. Nakita niya. Mismo siya, natrap siya sa sarili niyang sagot. Sabi ng Panginoon,
You have answered correctly. Do this, and you will live. Kaya nga no, na napakagaling ng Panginoong Yesus. Yung mga napakatipid ng kanyang statement, ngunit ito ay parang bomba. Nagkaroon ng self-realization yung lawyer na ito. Kaya nga, para mapagtakpan niya yung kahihiyan niya, ipinasok niya yung second question. Actually, that is a diversion tactics. Who is my neighbor then? Pero ang totoo nun, hindi niya na pinalo up yung question niya kasi natrap siya doon eh. Kasi alam niya, walang isa man sa atin. And he himself, see himself na failure siya, na ibigin kahit muna yung Diyos lang, ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Failure siya. Mataas lang ang tingin niya sa kanyang sarili. Okay? So, kaya importante po yung mga argument na ito. Ngayon, tignan po natin ano yung sinasabi ng Bible. Papaano tayo papaano natin nakakamtan yung eternal life. Ngayon, ang sabi ng Panginoon dito sa may Apostle Pablo, sa New Testament na, ni-reveal niya. Sabi rito sa may Romans chapter 3, verse 21 to 23. Now, apart from the law, the righteousness of God has been manifested. It doesn't mean na inignore na ni God ang law. Mahalaga ang law, kapatid ha. Tatandaan ninyo, the law is holy. At ito ay very important. Ito ay central sa kalooban ng Diyos sa atin. Pero, yung ipagmamalaki mo that you are a law-abiding Christian ay medyo lihis yun kasi talaga at any point we are failure. Kaya nga sinabi rito, apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets. So mismo yung law and the prophets become the two witnesses. Witnesses ng Witnesses ng failure ng tao to keep the requirements of God. The law, ano po ba ang function ng law? Ang law ay ito yung righteous requirement ng Diyos. Diyan mo makikita kung ano yung nais ng Diyos na maging pakikitungo natin sa bawat isa. Kaya lang, ang law ay witness sa kahinaan ng tao. By himself alone, he cannot keep the law kasi nga sinful siya. Mas prone siya sa pagkakasala. Tuloy yung law ay nawi-witness niya. Siyempre, ang law, didemand niya yung perfect obedience. Kaso ang law talaga, failure talaga. Ang flesh natin ay failure, I mean. Kaya, pangalawa, ang prophets are another witnesses ng Panginoon. Kasi ang prophets, ang trabaho nila, ay manawagan sa mga taong nagkasala na manumbalik sa Panginoon. Failure na naman ang mga tao on that part. Yung witness sila sa inability of man to repent and to return to God. Without the help of God, kawawa ang tao, pabulusok na sa impyerno. Kaya nga sabi rito, even the righteous requirement, the righteousness of God, through faith in Christ for all those who believe. So yung righteousness ng Diyos ay iginawad ng Diyos hindi dahil sa pagkeep ng law, kung hindi sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Doon iginagawad ng Diyos yung righteousness. Tayo, wala tayong sariling righteousness kasi yung righteousness natin parang maruming basahan. Tulad ng maruming basahan.
For there is no distinction. Lahat, kahit na yung mga Hudyo, kahit na yung mga Hentil, pare-parehas ang kalagayan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Walang nakaabot kahit isa. Ganito ka-importante ito, yung ating pinag-usapan. Kaya nga sinabi doon sa Galatians chapter 3 verse 24, so, ngayon sa atin, pag nakita mo yung sarili mo na kapos ka, hindi mo kaya talagang i-obey ang law, so ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 24, therefore the law has become our tutor to lead us to Christ, so that we may be justified by faith. Diba? So, ang ginawa ng Panginoong Yesus ay ang Holy Spirit, ipinakita niya yung ating kakulangan. At inilid tayo ng Holy Spirit kay Christ upang manalig, upang makamtan natin yung justification apart from the law. Ngayon, after naman na tayo ay ma-justify, after na tayo ay malinisan at magkaroon ng buhay na walang hanggan o kaligtasan, ang Holy Spirit naman ay ang trabaho niya ngayon ay tuturuan kanya naman ngayon na lumakad sa kautusan. Hindi na yung all by yourself, kung hindi katulong mo ang banal na Espiritu. Okay? Ibabalik ka ng Panginoon sa batas niya na dati hindi mo kayang ma-obey. Pero ang basis na ngayon, hindi na yung pag-keep ng law. Kasi kapos talaga tayo eh. Pero it is a requirement of God. Why? Kasi ang law ay manifestation niya ng character of God. Diyan mo makikita kung sino ang Diyos natin. Sa law, makikita mo kung ano yung tama at mali. At ito yung means ng Diyos para siya ay makapag-rule sa atin. Kaya ganyan kahalaga ang law. So in other words, ibinalik tayo, matapos tayong iligtas ng Panginoong Yesus, ibinalik tayo sa law upang i-keep natin ang law, and this time through the help of the Holy Spirit. Amen. Amen. So sana maintindihan natin ito mga kapatid. And then, pinagpatuloy ni Apostle Paul yung kanyang discussion. So, verse 24, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. So, tatandaan po ninyo, when it comes to justification, it is gift of grace of God. Not because you have kept the law. Okay? Linawin ko po yan. Whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. And this was to demonstrate His righteousness. Because of the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. For the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, so that He would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So, ang Panginoon na who is just, who is a just God, na instead of ibigay sa atin yung verdict, yung nararapat na justice para sa atin, He become the justifier through faith in Christ. Pinatawad tayo at inunawa ng Panginoon yung kakulangan, yung kakapusan natin to keep His holy requirement. So ngayon, dito sa may Ezekiel, ipinakita yung delusion ng mga self-righteous people. Actually, itong verse na to, this is a very, very nice verses na ipinakita rito. Kasi minsan nakala natin, kaya tayo niligtas ng Diyos, akala natin righteous tayo. Common mistake yan na nakikita ko sa mga tao. No. Dito sinabi ng Panginoon, sa Israel, pinamukha ito ng Panginoon, it is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for my holy name.
which you have profaned among the nations where you went. So gagawin ko ito, sabi ng Panginoon, I will vindicate the holiness of my great name, which you have profaned among nations. So nakita po natin uh, yung ating kaligtasan ay nakamtan natin hindi dahil sa matutuwid tayo. Actually, worse tayo. We are sinners. Lahat ng ito ay ginawa ng Diyos dahil sa vindication niya sa kanyang banal na pangalan na nadungisan natin. Amen? So, doon tayo magandang mag-start, no? Para matanggal yung, alam mo, yung delusion natin sa ating mga sarili na kaya tayo niligtas ng Panginoon, kaya tayo pinili ng Diyos dahil matuwid tayo. Wrong. Okay? So, kinakailangan ng regeneration para lamang tayo ay makasunod sa Panginoon. At kitang-kita natin ito sa may verse na ito. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. It is God's initiative. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit. Kasi ang puso natin matigas, parang bato. And God, through the help of the Holy Spirit, ay tatanggalin niya itong puso na ito na matigas at papalitan niya ng puso na marunong tumibok sa Panginoon. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. And you will be careful to observe my ordinances. Amen? So nakita nyo, no? Sino ang nagkokos? Sino yung causality upang tayo makasunod sa Panginoon? It is the Holy Spirit. So that we may be careful to observe His ordinances. So ibig sabihin, hindi ito sa lakas natin. Without the help of Holy Spirit, we are nothing. Kaya nga ang mga Pariseyo, buong akala nila ay they have kept the law, where in fact, yung law ay nagte-testimony against them. Lahat sila failure. Ang problem sa kanila, they brag. They were arrogant. They were so confident with themselves. And because of this, because of the work of God, dineclare ng Diyos that you will be my people and I will be your God. Okay? So, it is because of God's gift. It is because of God's work. And then, sinabi pa dito sa Hebrews chapter 8, that the nature of the new covenant in Christ. Sabi niya, behold, days are coming, says the Lord, when I will effect a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Tayo na po yun. Not like the covenant which I made with their fathers on the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, for they did not continue in my covenant, and I did not care for them, says the Lord. Kasi disobedient sila. They were faithless, unbeliever. Tatandaan nyo, si God, wala siyang concern sa mga taong walang faith sa Kanya. Ang covenant ng Diyos ay para sa mga tao na nalig kay Jesus. Sila ang kabilang sa Kanyang covenant. Look at the centrality of God's law. Di ba sabi ko sa inyo kanina, tayo ang original na estado natin, we cannot keep the law because of the weaknesses of the flesh. Okay? Anumang attempt natin na i-keep ang law, ang tendency we disobey it, we break it. Araw-araw we break it. Kaya nga sa habag ng Panginoon sa atin, tinulungan tayo, pinatawad tayo ng Panginoon, nilinis tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng bagong puso, bagong espiritu, upang makalakad tayo sa kanyang pamantayan. And then sinabi rito in verse 10, for this is the covenant which I will make in the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds. Paano yun? It is through
the Holy Spirit. Amen? And I will write them on their hearts. Paano yun? It is through the Holy Spirit. Kaya nga may nagko-convict sa atin eh. Di ba? Merong nagko-convict sa atin, yung ating conscience ay nalinisan na at ginaguide ng Holy Spirit yung ating conscience na siyang pinaka-guide natin upang malaman what is right and what is wrong. Okay? Yung ating conscience ay nilinis ng Panginoon at tinutulungan ng Holy Spirit upang tayo makalakad sa pamantayan ng Panginoon. And then sinabi ng Panginoon, etong words na ito, every time you see these words, this phrase, I will be their God, and they shall be my people. Yan po ay salient features ng people of the covenant. Yan po yung basic premise ng covenant of God, promise sa lahat ng covenanted people of God. And they shall not teach everyone his fellow citizen, and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all will know me, from the least to the greatest of them. For I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more. So ayan po yung nature ng New Covenant. Ngayon, balikan po natin yung tagpo kanina. So, yung sagot ng ng lawyer, it is delusional. So na-realize niya na hindi niya kayang ganapin. Makakasunod lang tayo diyan through Christ and through the Holy Spirit. Okay? Kasi si Christ ang nag-fulfill niyan. Pero iyan ang pinaka-kalooban ng Diyos sa atin. Yung matutunan nating ibigin ng Panginoon ng buong puso. Yung magkaroon tayo ng undivided heart, ng whole heart devotion sa Panginoon. It remains the requirement of God sa lahat ng kanyang mga niligtas. Yan ang puso ng Panginoon. Pero without the help of the Holy Spirit, we cannot do it. But it is God's requirement. Magpahanggang ngayon. At magpakailan pa man. Amen? So that is important. Ngayon, punta na tayo sa issue ng eternal life. Ngayon, what is eternal life? And kasi ito yung pinaka-core ng tanong ng lawyer. Mali lang kasi yung nasa mind niya. Akala niya kasi kaya niyang magkaroon nito sa pamamagitan ng kanyang good works. Ngayon, kalimutan muna natin yung mga Pariseyo. Pag-usapan muna natin tayo as New Testament Christian. Ano ang konsepto natin about eternal life? Kasi sa ngayon, sa totoo lang, maraming mga misconceptions na kumakalat about eternal life. Ang iba, ang alam nila about eternal life ay para bang an endless continuation of life's existence in eternity. Parang gano'n lang, Para bang ibig sabihin para bang longevity lang? Para bang unlimited number of years sa eternity? Wrong. Hindi lang po gano'n kalimited yung idea ng eternal life. Tapos, it often envisioned as passive, a state of constant rest or inactivity in eternity. So nakita nyo, Kaya nga minsan yung ibang mga artists, the way they portray kung ano yung life sa eternity, para bang nasa ulap ka, para kang ng angel, may hawak kang harp, patugtog-tugtog ka lang ganon. Kasi doon ipinapakita yung yung short-sightedness ng tao about sa kanyang concept about what is eternity. Kasi when you talk about eternal life, you are talking about eternity. Okay? Where the whole experience of man in eternity is to experience the fullness of joy and peace of the presence of God and non-stop worship in heaven.
Actually, yun lang yung common idea what is eternal life. Okay, so tatandaan po natin, eternal life does not limit its meaning to longevity or yung tinatawag natin na unlimited number of years sa eternity. It is not a passive state na para bang wala ka nang gagawin doon. No! Baliktad. Ang langit hindi po siya boring. Okay. Pangatlo, hindi po ito nangangahulugan na magiging angel ka pagdating sa eternity. Mga mali pong idea yan. Pang-apat, na ang eternal life ay marirealize lang kapag ikaw ay namatay na. Wrong! Ang eternal life ay nag-start na ngayon sa atin. Lahat na nanalig kay Jesus ay meron na ang buhay na walang hanggan. It is a present reality. At meron siyang future realization. Alam nyo ba ang eternal life was offered in the Garden of Eden? Way back doon sa may Genesis. Sabi nga sa Genesis chapter 2 verse 9, out of the ground the Lord caused to grow every tree that is pleasing to the sight and good for food. Nandoon sa kalagitnaan yung tree of life in the midst of the garden, and also the tree of knowledge which is good and evil. So magkaiba itong dalawang punong ito. Sila yung salient feature. Itong puno nito, pag kinain mo yung bunga, you will live. As long as you eat that fruit, you will live. Pero on the other hand, pag kumain ka naman ng isa nito, you will die. So, ano ba talaga ang eternal life? Ang tree of life in the garden symbolizes the enduring life offered by God to Adam. It signifies the fullness of life that he will experience if he live according to the terms of God set forth for him. So, tatandaan po natin, ang nagdetermine, ang author of life ay ang Diyos na siyang lumikha sa atin. Ang buhay ay nasa terms ng Diyos. If you want to experience the fullness of life, you have to live according to the terms of God, according to the terms of His law. Actually, ang law was already set forth right from the very beginning. So it is a life of peace and joy and success under the reign and rule of God. So yan po yung buhay. It was offered kay Adam right from the very beginning. In a simple statement, what is eternal life? It is a life living under God's rule. Ito po yung mabuhay ka sa ilalim ng paghahari ng Panginoon. Yun po yung eternal life. Ang implication ng kasalanan ni Adan ay he rejected that life. Yung eternal life na yan, nireject niya yan. Mas pinakinggan niya si Satan. Ang sa halip ng kainin niya yung life from the tree that gives life, ang kinain niya yung tree na kung saan ay dictation ni Satan that he will become God. Na ang naging consequence is death. So ibig sabihin, sa halip na piliin ni Adan yung buhay, ang pinili niya kamatayan. Amen? So, instead na mag-reign si Adam sa buhay under God, nag-reign siya sa kamatayan. Kasi pinaniwalaan niya yung lie ni Satan. At itong kamatayan na to ay dumaloy from generation to generation. Itong life na to, nung dumating na yung second Adam, ay inoffer muli sa atin yung eternal life. And this time, sa katauhan na ni Jesus Christ, which is the second Adam. Kaya nga nung sinabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. It was once again offered to us.
So dito, no, sabi nga sa ating narrative, Jesus Christ shows us how to live. Pinakita ni Jesus nung siya'y nabuhay papaano mamuhay kasi tayong tao, we are totally lost. Hindi na natin alam kung ano ang ibig sabihin ng buhay, bakit tayo nag-exist, bakit tayo ginawa ng Diyos. We are totally lost, hindi na natin alam ang pabalik. Kaya ganyang kaimportante ang mission ni Jesus Christ. Nagkatawang tao siya. He became man like us, flesh and blood, to demonstrate to us once again what is man. He lived a perfect harmony with God. He walked with God. He lived with God in total obedience sa Panginoon. Kung paano ibigin ng Diyos, dinemonstrate niya yon sa kanyang buhay. With his victory over death and through his resurrection, eternal life was once again offered to man through faith and through union with him. So lahat ng may kaugnayan kay Christ, lahat ng nanalig kay Christ ay pinapagkalooban ng pagiging anak ng Diyos at pinagkalooban din ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ito yung favorite verse natin, alam kong favorite verse nyo rin to, itong John 10:10. I came that they may have life and have it abundantly. That is eternal life. Amen? Yan yung sense ng eternal life. Abundant life of God through Christ na makakamtan natin. Na iugpong ulit tayo sa buhay. So ngayon mga kapatid, kaya nga sinabi sa may John 17 verse 3, this is eternal life, that they may know you, the only one true God, and Jesus Christ whom you have sent. That is eternal life. Yung mabuhay ka para sa Diyos. Yung ang natutunan kasi nating buhay ay yung mabuhay tayo para sa ating sarili. Ganon na-reduce yung meaning ng life sa tao dahil sa kanyang kasalanan at kamatayan. Kaya nga sinabi doon sa 2 Corinthians na He died once and for all so that we who live might die for Himself. No longer live for Himself, but for Him who died for Him and rose from the dead. Ibig sabihin, pinakita ni Christ kung paano talaga ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung mabuhay ka sa Panginoon, hindi yung mabuhay ka para sa iyong sarili. That is eternal life. Yung ikaw ay nabubuhay ka sa Diyos, you are living in the presence of God, enjoying His presence forever. It is a life living under the authority of God, under the reign and rule of God over our lives. It is living for Him, glorifying Him for the rest of our lives and no longer for ourselves. That is eternal life. Hindi po siya yung parabang number of years lang. Amen po ba? Yung mabuhay ka para na sa Diyos for the rest of your life here on earth unto eternity. That is eternal life. Amen. Amen po ba? That is eternal life. Yung nabubuhay ka sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ngayon ayaw nating mabuhay para sa Panginoon and we still live for ourselves and then gusto mong pumunta sa langit, anong dadatnan mo sa langit? Ang langit ay para sa mga taong hindi na sila nabubuhay para sa kanilang sarili, kung hindi nabubuhay na para sa Panginoon na tumawag sa kanila. Living under God. Living under the presence of God. Living under the rule of God. Living glorifying God for the rest of our lives. Amen po ba? So I pray mga kapatid na somehow ay naituro natin yung significance ng eternal life.
naitama natin yung ating mga maling pagkakaunawa tungkol sa buhay na walang hanggan. It is a life under God and under the rule of Christ. Amen? So, purihin po ang Panginoon sa gabing ito. So, bilang pagpapatuloy, tatalakayin po natin yan sa susunod po nating pag-aaral. And, okay, so, purihin ang Panginoon. So, tayo po muna mga kapatid ay sumandali pong yumuko at tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa gabing ito, sapagkat kinahabagan mo kaming muli at ikaw ay nagpakilala sa amin. Muli mong pinaunawa, O Lord, kung ano itong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Ano yung pag-asa namin? What is eternal life? Which is a very crucial question na even as, Father God, we need to fully understand and fully comprehend its meaning and its significance in our lives. Father God, we thank you so much through the help of the Holy Spirit that you have taught us and opened our hearts and our minds to understand your perfect will. May you bless these people, Father God, who faithfully love your words, O Lord. May you bless them bountifully and give them the power to understand even yung mga mysteries, O Lord, ng iyong mga salita. Bless them. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, please, paki-open po ang inyong mga camera. Amen.